Parang ano din, parang malakit din na ano, yung binibili natin sa palengke. Ganon din yung lasa. Saka sausaw sa asukal na ano, muscovado. Ako po ay si Jovic Uobanajang at tubong Igbarawan, Patnongan, Antique. I am now 40 years old at from the start na dito po ako pinanganak ay dito na rin po ako nakatira hanggang sa ngayon. Kung titingnan po natin base sa aking kaalaman, sa panahonan po na aking mga lolo't lola, kasi patunay po yan na naging familiar ako sa tinatawag na puso kasi si lula ko po ay isa din sa mga albularyo ng panahon. Maliit pa na ako, nakita ko siya sa mga paano siya gumagamot. Isa doon ay ginagamit yung puso na yan bilang ritual doon sa paggamot ng mga may sakit. So doon ko po nalalaman na ang tawag pala doon na kanya ginagamit na yan ay puso na may laman siya. Hanggang ngayon po ba, ipinagpapatuloy pa rin ang paggamit ng puso sa mga ritual orasyon dito sa Patnongan, Antique? Basically, sa mga ritual o sa mga albularyo, yan pa rin po ang kanilang mga sangkap na ginagamit sa paggamot. I'm sure na sa mga bulubundukin na mga lugar na mayroong doon nag-exist pa na mga albularyo na ganyan yung pamamaraan nila sa paggamot ay patuloy pa rin nilang ginagawa yung paggamit ng puso bilang sangkap na kanilang paggamot. Sa pagkaalam ko, simula nag-aral ako, hindi yan ay turo sa amin. Pero malaking nakakamangha yan kung makita mo sa iba, lalo sa mga matatanda na marunong silang gumawa. Kasi mahirap din yan eh. Ibang skills yan na dapat matutunan. No? It takes a time na para malaman mo paano pa magaling gumawa ng puso. Sa curriculum, hindi siya naituturo. Sa tingin niyo po, kaunti na lang ang may interest sa gumagawa ng puso sa henerasyon ngayon dito sa Patnongan, Antique? Sa ngayon, sigurado po na konti na lang. Kasi ang napansin ko, ang gumagawa lang yan ay yung ang magawa lang yan sa mga ritual, sa mga manggagamot na yan ay isa sa mga sangkap na ginagamit nila. Maliban na lang doon sa mga pamilya nila na marunong gumagawa ng puso. So sila lang yung may kaalaman o may skills na marunong gumawa ng puso na yan. Dapat siguro, no, kung titingnan natin, dapat talagang ma-preserve natin yan. Kasi, ayan din isa sa mga pamana ng ating mga nunod sa atin, o ating mga nakatanda na sa atin. Halimbawa sa pamilya natin ay mayroong mga talent o skills na ganyan magawa ng puso na pwede natin ibahagi. Isa sa mga advanced skills o talent ng mga bata sa ngayong henerasyon na magamit natin as identity ng isang komunidad, isang bayan, o isang pamilya na iyan ay isa sa mga na natutunan namin from descendants sa kanilang pamilya na dapat na i-preserve hanggang sa ngayong henerasyon. Sa opinion niyo po, paano po kaya mapapanatili ang puso bilang bahagi pa rin ng ating kultura? As a mentor, as educator, kung titingnan natin, not only you are looking sa edukasyon na natutunan ng mga bata sa paaralan. Aside from that, dapat mayroon din sila skills, no? Skills kasi na kung marunong ka, advancement mo na yun throughout your career in the next future o sa susunod na pagkataon. Halimbawa, marunong kang gumawa ng puso na yan o mayroong contest. Dapat yan sa mga skills training, dapat na ibahagi ang i-part yan. Kasi advancement training skills niya ng mga bata, lalo na sa ngayong education system natin, na hindi lang marunong magbasa, magturo, kundi part ng career skills ng mga bata sa ngayong generation ko.
Upo po kayo lahat po dyan po para mapicturean po namin kayo. Pwede niyo po ipakilala ang inyong sarili, pangalan, edad at trabaho po. Salome Masula. Ngiti yung sula ko. Ano, nag-alaga ng baka, kambing, manok. Ako po si Marcela Busayong, ang edad 61. At ang trabaho ko po ay nag-alaga ng manok, tanim ng gulay, at pag may mga iba-iba pa na mga pananim na kailangan tulungan, tumutulong ako sa pag-harvest. Ako si Rebecca Belo. Edad ko sa Sinta. Tatanim ng mga kulay. Ako po si Victoria Narciso. Ang edad ko po ay 54 years old. Ang trabaho ko, nagtitinda ng mga ng ganito at saka yung asukal, yung mga sibuyas. Ako po si Fanny Masola, 46 years old. Isa pong anak ng magsasaka. Ang trabaho ko ngayon, tumutulong ako sa aking mga magulang sa may bukid. Ako po si Jessica Magalay. Edad po 39 years old. Natutulong po ako sa asawa ko sa bukid. Gaano katagal na po kayo gumagawa ng puso? Ito, dati pa to nung maliit pa ako, yung magulang ko, sabi niya, Mel, tulungan mo ako sa paggawa. Kaya natuto ako dito. Last year lang po kasi gusto ko pong matuto para na kung sakali na may mga kailangan kasi kadalasan ito hinahanap ito ibihira lang po yung taong nakakaalam nito. So para rin na inadapt ko na rin po para matuto nitong gumawa para maibahagi din sa inyo. Kailangan po ba magsanay ng matagal upang matutunan ng maayos ang paggawa ng puso? Mga ilang taon po ito? Hindi po naman abutin ng taon. Sa isang araw, kapag gusto mo matuto, madali lang po siya. Makukuha niyo po agad ng isang araw lang. Hindi po taon. Ano lang po, inuras lang. Mga 3 hours kapag impisado ka. Kayo po ba? Gaano po kayo kabilis natuto gumawa ng puso? Mga 3 oras po, 4. Ano po ang naging inspirasyon nyo sa paggawa ng puso? Kung ano kung makabinta ako ng puso, mayroon akong pera. Hindi, parang lang, masaya lang ako na nalaman ko to kasi mayroong pumunta sa akin, nagpagawa, marunong na ako. Naging hanap buhay niyo po ba ang puso? Opo, kasi ginagamit ng asawa ko po sa panggagamot. Pati asawa niyo po nang gagamit? Saan po nila ginagamit yung ganun? Sa tiglo, tapos mitaw, tapos yung sa malay, yung bagong bahay ba? Ay nakikita yung baboy. Hindi naman po kasi sa ngayon, bihira na lang po kasi ang gumagawa nito at ito ay tradisyonal na gawain ngayon. Pero minsan kailangan natin sa pagtatanim ng palay o pag-aalay. Ano po ang mga hamon na pinagdaanan ninyo sa paggawa at pagbenta ng puso? Marami po. Minsan na susugatan yung kamay namin at saka minsan na inaantok kami sa kapagawa mula gabi hanggang magdamag to. Gawa kami ng gawa para may ilalagyan lang kami ng ng tawag nito, malagkit. Yung ibos, tawag dito sa amin ibos. Tapos pag umaga yun, saka pa ka namin ibibinta. Yun ang nalaanan namin dito sa na mahirap. At saka mahirap din gawin, matagal matapos. Iba naman po yung suma na yun. Bali yung sa puso po. Oo, sa puso. Ito, nilalagyan din ng nilagyan din ng bigas. Tapos isasaing. Yun po yung... Ayan ang mahirap gawin. Sa tingin niyo po,
kaunti na lang ba ang may interest ng gumagawa ng puso sa henerasyon ngayon dito sa Patnungan Antique po? Opo. Baka ano po sa kakonti? Hindi naman masyado yung ano, yung mapagawa lang yan kung may alay sa ano eh. Saka lang po. Kaya, Saka lang yan gawain. yung mga bata po ba? Hindi naman, mahirap naman turuin yan. Ayun na po talaga. Hindi, ayaw nila. Paano? Hindi, ano eh, mahirap yun gawain. Ayun, gusto pa rin po ba? Mahirap matutunan ng mga bata. Mahirap nila matutunan yun. Kinanglan gid ay kung wala rin kami kundi may naman ansanda tapos kinanglan gid mo sa may mga plus magpatigbeng may marigos ka sa bara mga ano ra kinanglan nila yan inalagay nila lagyan na ng bigas ito at saka ilutuin at saka ipangkuyang. Kailangan po natin to kasi ito na ay pinanana natin sa mga ninuno at ito ay kailangan din natin. Sa panahon ngayon, bihira mo na ito makikita. Kaya kailangan palagahan natin kung ano yung pinamana sa atin ng mga Mayroon ako ba mas ko ba? Yan. Kalaman. Kaya Bali, ano po yung hinalo po? ang gata, asayin, kagkala, asukal. Gata. Oh. Kidikit na para mamara. Ay, kung nali ko na nakuya. Para ko sabi na lawit kuha na yun. Lawit ko rin. Abra ko, tingay, ikatlawang libog tige. Gasap. Subuan mo na may hindi ko nga, no? Interview mo na? Oh, dito ako sa Ate. ala ko kasi mamaya. Duro tubig na. Gamay lang pang gidra. Tama yan? Man na? Mabukal para. Takabel ka. Dali lang yan, mabukal mo. Kamay. Kaya mga ano? Hindi tayo lang ano. Wala pa naman. Sige po natin yung Tingin talaga yung labog.